You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. We're gonna talk about Deuteronomy chapter 15 verse 1. Okay lang po bang tumayo po tayo para po sa pagbasa po ng salita po ng Diyos. In Deuteronomy chapter 15 verse 1, ang sabi po dito, at the end of every 7 years, you shall grant a release. And this is the manner of the release. And every creditor shall release what he has lent to his neighbor, and he shall not exact it of his neighbor, his brother, because the Lord has released has been proclaimed. In verse 3, of a foreigner you may exact it, but whatever of yours, it with your brothers, your hand shall release. In verse 4 is this, but there will be no poor among you, for the Lord will bless you in the land that the Lord God is giving you for an inheritance and to possess. If only you will strictly obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandment that I have commanded you today. For the Lord your God will bless you, as He promised you, and you shall lend to many nations. But you shall not borrow, and you shall rule over many nations, but they shall not rule over you. If among you one of your brothers should become poor, if any of your towns within your land that the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart or shut your hand against your poor brother. But you shall open your hand to him and lend him sufficient for his need, whatever it may be. In verse 9 is this, take care lest to be unworthy thought in your heart, and you say that the 7th year, the year of release is near, and your eye look grudgingly on your poor brother, and you give him nothing, and he cry to the Lord against you, and you be guilty of sin. And you shall give him freely, and your heart shall not be grudging when you give it to him, when for the Lord your God will bless you in all your work, in all that you undertake. In verse 11 is this, for there will be cease to be poor in the land, and therefore I commanded you, you shall open wide your hand to your brother, to the needy, and to the poor in your land. This is the word of the Lord. Let's pray. Lord, we thank you, God, for today. Lord, marami pong salamat sa iyong salita. Lord, I pray that you will continue to help me to communicate your word by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Makakaupo na po ang lahat. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. And today, yung binasa po natin Deuteronomy chapter 15 verse 1 to 11, it's a continuation po ng series natin na ang title po I Love the City. If this is your first time na nag-attend po dito sa Victory Walter Baliwag, pangalawang linggo na ho natin pinag-uusapan ito pong series natin na Love the City. Last week, we talk about the compassion of God's heart. Ano po yung sabi po ng Deuteronomy nung previous verse na inaral ho natin? Ang sabi noon, hindi dahil marami kayo yung non-verse, hindi dahil marami kayong nagwo-worship sa akin, kaya kayo nakaka-receive ng pabor sa Panginoon. And the reason kung bakit daw ho tayo pinagpapala ng Panginoon, hindi dahil marami tayo o marami tayong ginagawa para sa Kanya, but because ang nature talaga ng Panginoon ay mahalin tayo. Ang nature talaga ng Panginoon ay meron ho talaga siyang compassion para sa atin. At i-remind din ho tayo, and the reason kung bakit nananatili yung compassion na yon, because nangako pa po siya sa kaninu-ninuan natin, mula kay Abraham ho, na hindi ho niya tayo kailanman papabayaan o hayaan na lamang na mag-suffer o makaranas ng iba't ibang klaseng problema. And that's why nakita ho natin kung ano ba talaga yung puso ng Diyos para sa mga Israelites at kung ano ho yung gusto niyang ginagawa natin dito po sa ating syudad. And as we talk about Love the City, today, ang pag-uusapan po naman natin, we're gonna talk about poverty. Alam niyo po, when we talk about poverty, minsan parang naiisip natin na pabigat sila sa gobyerno. Minsan, when we talk about poor people, naiisip natin parang hindi sila kabilang sa atin. But when you look at the Bible, sinasabi po ng Biblia po dito, and as we talk about Deuteronomy chapter 15 verse 1 to 11, makikita po natin dito, actually yung puso ng Panginoon ay nasa mahihirap. Yung puso ng Panginoon ay nandun sa mga taong hindi kayang tumayo, hindi kayang mamuhay, walang makain, wala ng future,
broken yung spirit, wala ng plano. Actually, nandun yung puso ng Panginoon. And that's why sinasabi, and we're gonna talk about Deuteronomy chapter 15, that's why nire-remind ho tayo ngayon ng Biblia na the reason kung bakit ka pinagpapala ng Diyos, the reason bakit patuloy na nagbibigay ng biyaya ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, it's because of this. May mission tayo na ikalat ang salita ng Diyos, hindi lang sa mga katrabaho natin, hindi lang sa mga kamag-anak natin, but also sa mga taong walang kakayanang mabuhay, walang kakayanang kumain, mga taong naghihirap. Hindi, narinig nyo na po ba yung statement po na yon na sinabing, pag taga-victory naman, puro mayayaman lang yung tao dyan. Narinig nyo na po ba yon? Sa amin po may ganun eh. Sabi niya, mga mayayaman lang yung nire-reach out niyan. But again, in this series, makikita po natin na hindi po totoo na ang mission ho natin ay mag-reach out ng mayayaman, ng mga negosyante. Hindi ho deliberate, hindi ho natin yun sinasadya at kailanman, hindi ho ganun ang mission natin. Ang victory ho ay para sa mga kabataan. Alam niyo po, galing po ako ng University Belt. Doon po ako na-reach out, doon po ako na-save, doon po ako naging Kristiyano sa Victory U Belt. Imagine niyo, kung ikaw ay isang pastor, magtatayo ka ba ng simbahan sa gitna ng University Belt? Kung magtatayo ko ng simbahan, uunahin ko siguro yung BGC, uunahin ko siguro yung Makati. Bakit? Nandun yung mga negosyante, nandun yung mga professionals. Nang sa ganon, lahat ng pangangailangan ng simbahan ko, masusustain. Pero when you look at our movement, sinimulan po yung simbahan sa loob ng University Belt. Ano pong pagpapakita nun? Dahil ang target ho natin, walang iba hindi mga estudyante. Naging head usher po ako nung estudyante po ako. At yun po yung pinakamabigat na tithes na nabuhat ko. Dahil during our time, wala akong nagtatights ng papel, puro barya. And do you think masusustain ng barya yung simbahan? Hindi po. But again, by the grace of God, dahil sinunod natin ang kanyang kagustuhan, ni-reach out yung mga estudyante, at kumalat ho yung mga churches ngayon sa iba't ibang parte ng Pilipinas at buong mundo. And as we talk about poverty, ayaw po ng Panginoon na nahihiwalay yung mayaman, may upuan yung mahirap, merong iba yung Kristiyanong may kaya sa buhay, iba yung mga Kristiyanong mahihirap lamang. Ayaw po ng Panginoon ng gano'n. And I remember nung kami nila Shelo, no, nag-Worldcon kami sa Cape Town, sa South Africa. Yung Cape Town is a place ng mga puti, mga European. And during the time, nag-walking tour po kami, nakita ho talaga namin yung isang nag-tour guide namin, diniscuss sa amin kung gaano kalakas yung diskriminasyon doon sa bansa nila. Iba yung upuan ng puti, iba yung upuan ng itim, iba yung kinakainan ng puti, iba yung kinakainan ng itim. And again, mayayaman yung mga European, but yung mga African patuloy na naghihirap. And then, but because of the gospel, natigil ho ito. Because of the gospel, nagkaroon po ng justice sa kanilang lugar. Parang ganito ho yung pag-uusapan po natin ngayon, na ayaw ho ng Panginoon na yung tingin natin sa mahirap ay mahirap. Nakarinig na ba kayo ng mga Pinoy jokes na sinabi nila pag mayaman, skin asthma, di ba? Oh, ano nangyari sa iyo? May skin asthma ako. Pag mahirap, may galis. Di ba? Tapos pag mahirap, pag umiinom, basag golero. Di ba? Sinisira yung buhay. Pag mayaman, nag-chill-chill lang. Again, ayaw po ng Panginoon na nagkakaroon ho ng diskriminasyon. The way we look, lalo na especially yung mga taong nasa laylayan. Alam niyo po ba, yung 2021 survey, sabi po, nakita ko po to sa GMA, sa ABS-CBN News,
almost 20 million Filipino were considered poor. 20 million Filipino are considered poor. Ibig pong sabihin ho noon, talagang kumakain na lang sila ng isang araw para makasurvive. Talagang yung sahod nila hindi po enough para buhayin ang kanilang pamilya. And that's why yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Let's go back to Deuteronomy. In the book of Deuteronomy, bigyan ko po kayo ng mabilis na context kung ano po yung book of Deuteronomy. The book of Deuteronomy, ito pong kausap ni Moses, ay next generation leader na ng mga Israelites. And you know the story na itong mga Israelites na to, galing sila sa Egypt. Sila slave, sinagip ni Moses, papunta sa promised land, at ngayon ito si Moses, alam niya na hindi na siya makakatawid sa promised land, alam niya na hindi na siya makakarating doon, so ngayon nagbibigay na siya ng advice. Nagtuturo na siya sa mga Israelites, ito yung tamang pamumuhay. Bakit niya tinuturuan yung mga Israelites? Because they are slave. Pag slave ka po, ang ginagawa sa iyo, inuutusan ka lang, magtatrabaho kang mabuti, pero hindi ka mapopromote. From being a group of people na sila'y slave, ngayon magiging isang bayan na sila. So ngayon, pag tinatag na yung bansang Israel, sabi ni Moses dito, teka lang, kailangan nyong matuto ng Economics 101. Pero hindi economics na tinuro ng Egypt, pero economics na base sa salita ng Diyos. And that's why we're gonna talk about kung ano po yung tinuro po ni Moses dito po sa book of Deuteronomy. Dahil alam niya na hindi na siya makakapasok, sabi niya, ito yung pinaka-importanteng kailangan nyong gawin. Kasi pag hindi nyo to naintindihan, mawawasa kayo at magkakanya-kanya kayo. In verse 1 is this, at the end of every 7 years, you shall grant a release. Anong sinasabi po niya dito? And this is the manner of the release. And every creditor shall release what he has lent to his neighbor, and he shall not exact it of his neighbor, his brother, because the Lord release has been proclaimed. Sinasabi po ng Deuteronomy chapter 15 verse 1 to 2, sabi niya dito, kung meron daw tao na nangutang sa'yo at hindi nakakabayad magpipitong taon na, ang sabi niya dito, and this is the manner of the release, that every creditor shall release what he has lent to his neighbor. Wag mo na daw singilin. Di ba parang yung mga Israelite, pambira. Inutangan ako, pag nakalipas ng 7 taon na hindi nagbabayad, bawal na daw singilin. So again, ano yung ibig sabihin ni Moses dito? Ano yung gusto niyang maintindihan natin? Ano yung gusto niyang matutunan natin sa text na to? Because I believe there's a wisdom kung bakit ho natin inaaral to, at there's a wisdom kung bakit ho sinulat ni Moses to. Ang picture is this, kung merong nangutang sa'yo at di na nakakabayad, wag mo na raw singilin. The question now is this, what would our community look like if we actually live out this principle of debt and forgiveness? Ano kaya itsura ng Victory Baliwag, ng City of Baliwag, kung i-apply daw natin yung Deuteronomy chapter 15 verse 1 to 2. Na kung saan meron daw tayong kultura na marunong tayong magpatawad kahit na hindi nagbayad. I remember si Carlos Yulo, di ba talagang sobrang ingay nung pagkapanalo niya, double goal. Tapos yung mga tao, may nabasa akong chat, sabi niya, pre, congrats, nanalo si Carlos Yulo. Nag-reply naman, oo nga, galing. Tapos next chat niya, pre, may 500 ka ba dyan? Di ba parang ang nangyayari sa atin ngayon, because of communication, napakaraming ways na to communicate, napakaraming ways na rin para mangutang. Nautangan na ba kayo? Sinabihan kayo, babalik ko rin next week. Pag sinabing next week, tanong mo kung anong year. Because, di ba pag nangungutang, Pastor Dennis, pag magtatayo ka ng negosyo, inalo ka ng negosyo, anong sasabihin ng mga mister? Wait lang, tatanong ko muna sa asawa ko.
Pero pag mangungutang, anong sinasabi? Huwag mo nang sabihin sa asawa ko. Why? Because in this story, makikita po natin dito, we're gonna talk about yung mayaman at yung mahirap at ano ba talaga yung puso ng Panginoon. Bakit niya nasabi to? Because I believe, if we actually live out this principle of debt and forgiveness, may magandang mangyayari po sa buhay natin. Point number 1 is this, a release of debts and forgive generously. Nasaan yung nagta-time po? Yan, para hindi lang ako mag-overtime. Point number 1 is this, release debts and forgive generously. Tingnan po natin yung verse po na to. At the end of 7 years, you shall grant a release. Yung 7 years po na yan, na binabanggit, it's a sabbatical year. Ang ibig pong sabihin ng sabbatical year, sinabi po ng Panginoon, utos po yan ng Panginoon at makikita nyo sa Book of Leviticus, na kung saan sa ika-7 taon, kailangan mamahinga ng lupa. Sa ika-7 taon, kailangan mamahinga ng mga farmers. Sa ika-7 taon, bawal magsaka at bawal magtanim. At dahil po dyan, sa ika-7 taon po na yon, inire-required po ng Panginoon na magpahinga ang lahat. Sabi kanina ni Shelo sa transition niya, nagkaroon ng forced rest. Ibig sabihin po ito, hindi po ito kung gusto mong sundin o gusto mong i-apply o ayaw mong i-apply, hindi po ito ganon. It's a required and it's a culture na mga Israelites on the 7 years, kailangan mamahinga ng lupa. Alam nyo, I'm gonna show you this picture. Ito pong picture po na to is a farming evidence ng archaeological site na nahukay ho nila in Judea Hills. Ganito ho mamuhay yung mga Israelites that time. Ang pangunahin po nilang pamumuhay ay pagsasaka. Sila po ay farmer. At makikita nyo po dito in this picture, parang familiar po siya sa rice terraces natin. So ganyan ho yung sistema ng kanilang pagtatanim. At meron din ho silang nahukay na malalaking jar dahil after ho bago daw ho mag 7 years, kailangan na-imbak na nila doon sa storage room yung mga pagkain na kakailanganin nila sa buong taon. So ngayon, ang tinuturo ho ng Panginoon sa mga Israelites is this, na sinasabi nila na darating ang panahon, bago mag 7 years, kailangan nakapagplano na kayo, nakapag-prepare na kayo, because on the 7th year, bawal nang magtanim. Bawal nang magtanim, bawal nang umanim, kailangan magpahinga. It's a forced rest for Israelites. So ngayon, tinuturuan ngayon ni Moses yung mga Israelites dahil sila po ay tribe pa lamang. Hindi pa sila malaki, hindi pa sila city, baka maliit na barangay o maliit na community pa lang sila. Nang sinasabi ngayon ni Moses, ganito yung pamamaraan para makasurvive kayo bilang isang bansa. Ang gawin nyo sa oras na dumating yung sabbatical year, magtulungan kayo. Magtulungan kayo, yung mga inimbak nyo, i-share nyo sa bawat isa. Yung mga naipon nyong mga prutas, yung mga naipon nyong bigas, ibigay nyo sa kapwa nyo. At yung merong utang sa inyo, yung merong hindi makabayad sa inyo, wag nyo nang singilin. Because ito po yung sabi po ng Biblia, and this manner of the release, every creditor shall release what he has lent to his neighbor, and he shall not exact it on his neighbor and his brother, because of the Lord release has been proclaimed. Kaya ho yung bahay ng mga Israelites, 4 po na kwarto yan. At lagi ho yung isang kwarto ay imbakan. Kasi sa ayaw at sa gusto nila, kailangan mamahinga ng lupa. Alam niyo po ba yung nangyari ho nung pandemya? Ano po yung nangyari ng pandemya? Marami ho sa atin na hindi na ho sinisingil. Kung ikaw'y nag-apartment, hindi ka muna sisingilin. Kung ikaw ay nagre-renta ng building, hindi ka muna sisingilin. At sinabi ho ng gobyerno na bawal munang maningil. Bakit ho? So that makapag-adjust tayong lahat dahil dumadanas tayo ng pandemya. Kailangan nating magtulungan, kailangan nating magmahalan.
At ganun ho yung gustong mangyari ho ni Moses sa kanyang bayan. Because of this, ang sinasabi ni Moses dito, kasi kung 3-4 na pamilya lang yung mayaman at the rest ay naghihirap, I think hindi yun kagustuhan ng Panginoon. And that's why sinasabi ho ni Moses dito na we should prepare. We should prepare because ito yung kagustuhan ng Panginoon. On the 7th year, kailangan nating magpahinga. So ngayon, ano pa yung mga bagay na pinagawa ho sa mga Israelites? Ano yung kailangan nilang release? Release resources and give generously. During that time na nasa sabbatical year sila, in verse 4 is this, but there will be no poor among you, for the Lord will bless you in the land that the Lord your God is giving you an inheritance to possess. At ito po yung pangako ng Panginoon. Sabi ng Diyos dito, yes, alam ko nag-struggle kayo na ayaw nyong ibukas yung kamay nyo. Alam ko nag-struggle kayo na ayaw nyong tumulong. Pero this is the word of the Lord. Ang sabi niya dito, there will be no poor among you, for the Lord will bless you in the land that the Lord God is giving you for an inheritance to possess. Sabi ng Panginoon, maniwala kayo, huwag kayong matakot magbigay. Hindi kayo maghihirap. In verse 5 is this, ang sabi niya dito, if only you will strictly obey the voice of the Lord, and being careful to do all His commandment that I have commanded you today, hindi kayo maghihirap. Ano po yung sinasabi po ng verse po dito? Number 1 is this. If only you will strictly obey. Sabi niya, kung magtatrabaho lang kayo ng buong puso, kung lahat ng ginagawa nyo ay inaalay nyo sa Panginoon, kung mga utos niya ay sinusunod natin, hindi ka maghihirap. And another thing is this. Ano yung sinasabi ng Panginoon? If only you will strictly obey, ang ibig pong sabihin po nito, kung ikaw ay nagtatrabahong mabuti, pumapasok ka ng maayos, hindi ka nandadaya ng oras, nagiging honest ka sa boss mo, nagiging honest ka sa Diyos, imposible na magkulang ka. Imposible na maghirap ka. Imposible na wala kang kainin kung ikaw ay nagtatrabaho para sa Diyos. Because ang nangyayari sa atin, pag nawala na sa picture ang Diyos sa buhay mo, doon na nagsisimula, nakulang na ang lahat. Kaya ang sinasabi niya, tigilan nyo na yung pangungutang. Kung hindi naman yan emergency, kung ipambibili mo lang ng pangkilay, pambibili mo lang ng pang-lipstick, wag mo nang ipautang. Kasi sinasabi ng Panginoon, there's a way for us na maranasan yung pagpapala at blessing ng Panginoon. If only you strictly obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandment. Saan po tayo magiging careful? The way kung paano po tayo mamuhay. Because the Bible is saying, we need to live within your means. And that's why sinasabi ko po, sa mga victory group leader po namin, maging sensitive kayo kung sino yung miyembro nyo sa loob ng victory group. Because sometimes, kung yung kasama nyo sa loob ng victory group, walang pangkain ng mang-inasal, walang pangkain ng McDo, wag kayong mag-McDo every week, wag kayong mag-mang-inasal kayo araw-araw. Yun. Wag mag-McDo pero mag-mang-inasal. Natingin sa akin si manager eh. But again, live within your means. Ibig sabihin po nun, tingnan nyo, huwag nyong itaas yung lifestyle kung hindi naman talaga kaya. Huwag makipagkompetensya sa kapitbahay, huwag makipagkompetensya sa office mate, huwag makipagkompetensya sa mga kamatchmate mo. Because kung pipilitin mong itaas yung lifestyle mo kung hindi naman talaga kaya, mag-ingat ka. Mag-ingat kayo. And ano pang sinasabi po ni Moses po dito? Ang sinasabi po ni Moses dito, in this story is this. Ang solusyon sa kahirapan, huwag mong hayaang nakasara ang iyong palad. Buksan mo, kasi kung hindi nakabukas yan, paano ka magre-receive? At paano dadaloy yung pagpapala ng Diyos kung nakasara yan? And that's why sabi niya, dito is this, be generous.
maging generous ho tayo. Ibig sabihin, when we talk about generosity, hindi po lamang usapang pera. When we talk about generosity, pwedeng yung skill mo. Kung magaling kang mag-music, magturo ka ng libreng ng music class. Kung magaling kang magturo, ikaw ay isang teacher, turuan mo yung mga kabataang hindi marunong magbasa. Kung ikaw ay athlete, turuan mo yung sports na pwede mong ituro. Maging generous ka sa time, maging generous ka sa skill. At nang sa ganon, pag pinagpapala ka ng Panginoon, maging madali na sa iyo maging generous in the area of finances. Because ang problema ho ng mga taong kinakapo sa pera, walang iba kung hindi, is this. Common problem is generosity. Because meron po tayong thinking na pag nagbigay tayo, baka mawalan tayo. Again, sinasabi po dito ni Moses, yes, magiging generous tayo. Pero in this story, sinasabi niya, but you need to save and plan. Meron tayong 6 na taon para mag-save. Para sa 7th taon, on the 7th year na magkakaroon po ng sabbatical year, pinlano mo na to. Pinlano mo na to, at higit sa lahat, hindi ka maaapektuhan ng anumang sakuna. I really appreciate Pastor Eric at yung Board of Trustees ng Victory Bulacan. Proud po akong sabihin na tayo lamang ang simbahan sa probinsya na hindi nagsara, pero at the same time nakapagtayo ng 2 simbahan sa loob sa gitna ng pandemya. Paano po nangyari po yon? We save, we plan. Lahat ng mga pastor, alam nila, Pastor Dennis to, nila John Quito ito, huwag kayong mag-alala, walang matatanggal sa inyo, hindi kayo magre-resign. Patuloy pa rin ang suporta sa inyo ng simbahan kahit sarado ang simbahan. Again, the Bible is teaching us, if only we'll strictly obey your voice to the Lord your God and being careful to do all His commandment that I commanded you. Sinasabi po dito ng Biblia is this, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Again, commandment that I commanded you today. Next is this. The Bible is saying na hindi lang daw po tayo kailangan mag-save and plan, but also this. We need to trust in God's provision. Pagkatiwalaan po natin ang Panginoon na hindi po niya tayo pababayaan. Pagkatiwalaan po natin ang Panginoon na kailanman hindi po siya magkukulang na mag-provide sa ating mga pangangailangan as long na nagtitiwala po tayo sa kanyang mga plano. In verse 6 is this, for the Lord your God will bless you. Ayan, sabi niya, malinaw na malinaw po. As He promised you. Pangako ng Panginoon po ito that God will bless you as He promised you. And you shall lend to many nations, but you shall not borrow, and you shall not rule over many nations, but they shall not rule over you. In verse 7 is this, if among you one of your brothers should become poor, eto na, in any of your towns within your land that the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart or shut your hand against your poor brother. The Bible is saying, huwag daw tayong maging madamot kung yung kapatid natin, yung kaibigan natin, yung kasama natin sa community ito ay nangangailangan ng tulong. Huwag daw tayong mag-atubili at huwag daw tayong mahiya na ibigay ang ating kamay at bigyan at simulang tulungan itong taong naghihirap na to. Because bago po niya sabihin to, ni-remind muna tayo ng Panginoon na ito yung kanyang pangako. Parang ganito yan, sinasabi niya, sige na, wag mong ibigay mo na. Kung di mo bibigay, bahala ka. Baka mas mahirapan ka. Pero pag binigay mo yan, magtiwala ka lang sa akin na hindi kita pababayaan. Again, in verse 8 is this,
but you shall open your hand to him and lend him sufficient for his need. Ano pong sabi po ng Biblia? You shall open your hand to him. Sabi po ng Panginoon, kung kaya mo naman tumulong at ini-impress sa'yo ng Panginoon sa puso mo na tulungan mo yung taong yan, tulungan mo. Pero ito sinasabi ho ng Biblia, pag ikaw daw ay tumulong, yung sapat lang sa mga pangangailangan niya. Pag ikaw daw ay tumulong, wag mo naman daw gawing spoiled. Wag mo naman daw maging habit niya yung nangungutang na because maging mapagbigay ka. Ang sinasabi ho ng Biblia dito, pag ikaw ay tumulong, tulungan mo, pero dun lang sa kaya mong ibigay. And the question now is this: is it possible that our reluctance to give is rooted in the lack of trust in God's ability to provide for us? And I think, ito ba talaga yung dahilan? That the reason kung bakit sometimes natatakot tayong magbigay o tumulong sa kapwa natin, because sometimes nagda-doubt tayo na kaya tayong tulungan ng Panginoon, na kayang ibalik ng Panginoon yung mga bagay na binagkaloob niya sa atin. Alam niyo po, nakakatakot hong tumulong, lalo na kung sakto lang yung pera mo. Kung sakto lang sa pambayad ng bills, sakto lang sa mga babayarin sa eskwelahan. Nakakatakot hong maging generous kung ganun ho yung kalagayan mo. Pero, when I read the story, ang gusto po ng Panginoon is this, na huwag kang manatiling sakto lang. Na kung ikaw ay Kristiyano, taasan mo yung pananampalataya mo dahil ang kagustuhan ng Panginoon sa'yo ay mag-overflow. And last point is this, release your heart to trust God's provision. Yung hindi pagtulong at kawalan ng kakayanang tumulong. And I think it's a heart issue. Kaya sabi ho ng Deuteronomy chapter 15 verse 9, kaya sabi niya dito, take care lest that there be unworthy thought in your heart and you say, alam ng Panginoon kung gaano tayo kasama, di ba? Sinasabi ng Panginoon, alam ko na yung ugali nyo kasi yung iba dyan, the 7th year, the year of release is near. Kumbaga, ano na ngayon, kung ika-6 na taon na ngayon, next month, 7th year na. So ngayon, kung magsa-7th year na, ba't pa ako magpapautang? Hindi na ako babayaran yan. So sabi ng Biblia po dito, tingnan yung mabuti yung puso mo. Tingnan mong mabuti yung puso mo and your eye look grudgingly on your poor brother and you give him nothing and he cried to the Lord against you and you be guilty of sin. Ano po ba yung itsura? Your eye look grudgingly. Ano po ba yung itsura nun? Meron po ba kayong kilalang ganito yung nangangailangan ka ng tulong? Yung sinabi sa'yo, Sir Kito, kailangan ko po ng tulong kasi yung anak ko nasa hospital. Kailangan ko ng pambayad sa hospital. Pwede po bang makahingi ng tulong? And sometimes, kung yung taong to laging nangungutang, di ba minsan nakakainis? Parang ginawa mo ng negosyo yung pangungutang. But ang sabi ko ng Biblia, mag-ingat ka because if your eye look grudgingly on your poor brother, ayaw daw ng Panginoon yon. Ano po bang itsura ng grudgingly? Ano yung itsura ng I look grudgingly? Ito po yung mga, yan. Huwag mo daw ganyanin yung mata mo. Yan na naman, tutulong na naman. Yan na naman, may pangangailangan na naman. Sinasabi ng Panginoon, kung ganyan yung mata mo, may problema sa puso mo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung yung mata niyan okay pa. Di ba? Ang ganda ng mata niyan, di ba? Wala dito noon. Because, di ba, nakakaano talaga yung parang, ano ba naman, meron ba kayong kilalang ganun? Ano ba naman yan? Ginawa na akong bangko. Ang sinasabi ng Panginoon, kung may kakayahan kang tumulong ka. Pero kung wala kang kakayahang tumulong, magtiwala ka sa Diyos na may ibang gagamitin ng Diyos
para makasagot yung panalangin ng taong yan. Pero never daw na magiging masama o na magiging pangit yung tingin natin sa mahihirap. Dahil mahal ng Diyos yung mahihirap. Di ba, nakita ko lang dito sa social media, sa solar system, ang kasunod ng Mars ay Jupiter. Pero sa Pilipinas daw, ang kasunod ng Mars ay pautang. Di ba? Ang sinasabi ng Biblia, kahit na maraming humihingi ng tulong sa inyo, huwag nyo silang matahin. Huwag daw pangit yung tingin natin sa kanila. Can I ask the music team as I end? Because you shall give him freely, and your heart shall not be grudging when you give him, because for this the Lord your God will bless you in all your work, in all your undertake. For there will never cease to be a poor in the land. Therefore, I command you, you shall open wide your hand, your brother, to the needy, and to the poor in your land. The Bible is clear, and the Bible is saying, open your hand to your brother, to the needy, and to the poor in your land. Because when you look at the story, isa lang naman po yung gusto, makonvince tayo ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, ng Biblia, in reality, yung lahat ng bagay na meron sa iyo ngayon, utang mo sa Diyos yan. Yung lahat na meron kang kotse, bahay, negosyo, galing sa Diyos yan. And you think na pinaghirapan mo yan, and you think na pinagpaguran mo yan, but in reality, it is by the grace of God, kaya ka may maayos na pamumuhay, kaya ka may maayos na trabaho, dahil galing lahat sa Diyos yan. Kaya ang sinasabi lang ng Diyos, kung lahat ng biyaya sa buhay mo ay galing sa akin, huwag mong ipagnamot. Because in Psalm 24 verse 1 is this, the earth is the Lord, and everything in it, the world and all who live in it. Ano pong sinasabi po ng Biblia? God owns everything. If God owns everything, bakit nahihirapan tayong ibalik sa taong nangangailangan ng tulong? Bakit nahihirapan tayong magmahal ng mahihirap? Bakit iba yung tingin natin sa mga mahihirap? If God owns everything, so ibig sabihin, lahat ng meron sa iyo ay galing sa Kanya. And that's why bilang isang simbahan po, meron po tayong need, meron po tayong responsibility na maiparamdam ang pagmamahal ng Panginoon sa syudad po na ito at sa buong probinsya ng Bulacan. Dahil mahal po ng Panginoon yung mga taong mahihirap. At again, sa mga taong punong-puno ho ng pagsubok, struggle na nangyayari sa inyong buhay, maniwala po kayo, ayaw po ng Panginoon na manatili po kayong mahirap. If God's own everything, ibig sabihin, kaya mo ring hingin sa Panginoon na magbago. Kaya ka rin paguhin ng Panginoon. Do you think nai-intimidate ang Diyos sa kasalanan na ginawa mo? Do you think nai-intimidate ang Diyos sa mga kapalpakan na desisyon na nagawa mo? Hindi siya nai-intimidate because He owns everything. Kaya kung ikaw po dito ay, if this is you, hindi mo naman kailangan magtaas ng kamay, pero parang pagdating ng sahod mo, babayaran sa credit card, babayaran sa Shopee, babayaran sa kuryente, sa school, parang pagdating ng sahod mo, wala na. But again, ayaw po ng Panginoon na mangyari po sa inyo yan. The reason kung bakit po ito tinuturo ni Moses sa mga Israelites, dahil gusto po ni Moses na ma-enjoy ng mga Israelites yung pagmamahal at pagpapala ng Diyos. Because I believe, as you continue to release generously, there's gonna be an overflow blessings na mangyayari sa buhay nyo. And this is the promise of God, na darating ang panahon, ikaw ang tutulong, ikaw ang magpapahiram,
pero hindi ikaw ang mangungutang. But again, as we end this story, may need po tayo to love the poor. Why? Because in Luke chapter 6 verse 20, and he lifted up his eyes and his disciple and said, "Blessed are you who are poor, for your eyes is kingdom of God." Ibig pong sabihin po nito, Jesus is saying, yung mga mahihirap na yan ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya wag nyo silang titingnan na ganyan lamang, mahirap lamang, mababa lamang. Dahil importante yan sa Diyos. At kung importante sa Diyos yung mga taong naghihirap, na kailangan silang tulungan bilang isang simbahan, kailangan po natin magtulungan para maiparamdam ang pagmamahal ho ni Kristo. Patuloy po tayo magiging hands and feet ng ating Panginoong Jesucristo. Nung nagkaroon ho ng matinding bagyo, ito po yung Typhoon Karina. At ang nangyari ho, tinawagan ho namin lahat ng leaders. Kami po, majority of us, kami yung nabaha, yung district po namin, ang tawag po namin sa district namin ay Water District. Kasi pag high tide lamang yung mga miyembro ho namin sa church na nagpapalit dahil mabilis hong lumubog. And matindi ho yung naging baha. But yung amazing po dito, nung tinawagan ho namin sa kanila, nag-gather po tayo ng relief operation, wala ni isa sa kanila ang humingi ng tulong. But alam niyo po ano yung ginawa natin sa relief operations po natin? Ibinigay ho natin sa mga LGU na bayan, doon ho sa Bukawe, sa Balagtas at sa Giginto. Bakit po? Ito po yung pagpapakita na mahal natin sila bilang isang simbahan. Isa po sa ginagawa ng ating simbahan ay nagpapaaral ho tayo ng mga mahihirap at ito po yung tinatawag ho natin na dapat bayan. Ito po ay katulong ng Victory Bulacan Churches na tumutulong sa mga mahihirap. And I'm sure meron po dito niyan sa Victory Baliwag. But again, as I end this, bakit po ba tayo nag-church plant sa Bukawe? Bakit on September 1, kailangan natin magkaroon ng simbahan dyan sa bawat probinsya ng Bulacan? It's because of this. Kailangan hong maramdaman ng bawat bayan, ng bawat probinsya, na tayo'y gagamitin ng Panginoon upang matapos ang kahirapan, upang matapos ang korupsyon, upang sa loob ng bayan na to, mga Kristiyano ang maghahari dito. At hindi po ito magiging madali kung isang simbahan lamang po ang tatrabaho dito. And that's why ini-encourage ko po kayo na patuloy niyo pong ipanalangin yung Victory Bulacan Churches dahil isa po tayong malaking pamilya sa Victory Bulacan. And as I end and as pagpe-pray ko lang po kayo, gusto ko pong tapusin yung mensahe ko po na ito, na mahal po kayo ng Panginoon. Imposible ho na hindi kayo pagpalain ng Diyos as long na gumagawa ho kayo ng tama. Kasama ko po yung mga leaders ko po ngayon dito sa Balagtas. And one of them ay si JC saka si Gab. They are the owner of Hungry Pita. 100 plus branches all over the nations. Pero nagsimula siya ng isa and I met him, Victory Malolos pa tayo. Nung nakaraan nagkikwentuhan kami, sabi ko, anong nangyari? Ba't biglang lumakas yung negosyo mo? Galing po yan sa hirap. Talagang literal na hirap. Wala na akong time para ikwento sa'yo. Pero I remember yung prinsipyong natutunan niya sa simbahan. Sabi lang ni JC, Pastor, palagi niyong nire-remind sa simbahan na imposible ka na hindi pagpalain ng Diyos basta gumagawa ka ng tama para sa Kanya. Imposibleng hindi ka yumaman as long na sinusurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. And that's why ngayon pong umaga pong ito, I believe, ito pong Victory Baliwag, ito pong Walter Mart Baliwag, I believe po marami pong magiging milyonaryo dito, marami pong magiging magaling na negosyante dito at pagyayamanin po kayo ng Panginoon. Pero sa oras ho na pagyamanin ho kayo ng Panginoon, we have the mission. At ang mission natin ay maging salt and light ho tayo dito ho sa bayan ng Baliwag. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Can we all stand up?
Can we all stand up? I'm gonna pray for you. Can we all stretch our hands to heaven and let's ask God, Lord, we need you. Unang-una, Panginoon, we repent. Kung sometimes yung puso namin, sobrang selfish kami, wala kaming ibang iniisip kung hindi yung sarili lang namin. Wala kaming iniisip, Panginoon, kung hindi yung pangangailangan namin. But today, Panginoon, I pray, Lord, na maging kaisa kami ng iyong puso. Lord, na sa mga pagkakataong nangangailangan tumulong, kailangan mag-volunteer, Panginoon, hindi po namin ipagkakait ang serbisyo na ibibigay namin sa iyo. Lord, sa lahat ho ng taong nagtataas ng kamay ngayon, patuloy niyo po silang pagyamanin, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Lord, there are times na darating sa buhay namin na magkakaroon ng sabbatical year. Ito yung year na parang walang income. Ito yung year na parang walang promotion. Ito yung year na parang walang growth na mangyayari sa buhay namin. But one thing is for sure, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. There's enough food, there is enough wealth na mananatili sa amin kahit na anong season na mangyayari sa buhay namin. Lord, marami pong salamat. I pray that you will continue to bless these people. Lord, wala po ni isa dito, Panginoon, na mamamatay ng mahirap. Lord, wala ni isa dito na hindi nila makakikita ang katagumpayan at pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Lord, maraming salamat. Lord, I speak blessing. Lord, I speak, Lord, grace. I speak protection sa lahat ng taong nandito ngayon, Panginoon. Lord, continue to remind us kung gaano niyo po kami kamahal, kung ano ang plano mo sa buhay namin. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.